yung lalaking yun eh. Nung inimbitan ko nga dito, sumama kagad eh. Napabuntong hininga si Tatay Ricardo. Wala mang eksaktong pupuntahan. Lumakad pa rin alang-alang sa utos ni Mang Juan. Hindi kayang suwayin ang utos ng kinikilalang maestro. Sumama rin si Daniel. Sinimulan ng paghahanap sa malalapit na bahay, sunod sa kalapit na sityo, hanggang sa nakaabot ng bundok. Marami nang napagtanungan, subalit wala ni isa ang nakapagsabi sa kinaroroonan ng binata. Ilang ulit kinumbinsi si Daniel na wag nang tumuloy dahil wala namang nakakaalam kung nasaan si Clyde. Hindi maunawaan kung bakit ayaw makinig ng ama. Nagsusumikap na mahanap ang binata. Sa paanan ng bundok na lamang nag-antay si Daniel habang patuloy sa paggagilap si Tatay Ricardo. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang daing mula sa kung saan. Kinakabahan dahil bukod sa boses ni Tatay Ricardo, meron pang isa. Mapangis. Pagdating sa unahan, bumungad ang tagpo kung saan ginangat-ngat ng aswang ang ama. Kalunos-lunos ang kalagayan, hindi nakakilos si Daniel. Blanko ang isipan habang pinagmamasdan ang huling sandali ng matanda. Saka lamang natauan ng lumitaw si Clyde. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang halimaw. Nabaling ang pansin sa hawak nitong gulok. Malayo sa kinalalagyan ng aswang, subalit pagtaga sa hangin, gumulong ang ulo ng nilalang. Bago makapagtanong, nagsalita na si Clyde. Kinakalungkot ko ang pagpanaw ng tatay mo. Natauan dito si Daniel. Napaiyak nang makitang nakahandusay ang ama. Umalalay si Clyde sa paghatid ng bangkay sa tahanan. Ito na rin mismo ang nagbalot ng tela sa katawan, naghukay at nanglibing. Hindi makausap si Daniel, tulala sa kawalan. Nang makarating kina Kapilar ang nangyari, nag-abot ng pakikiramay. Hindi maunawaan ni Daniel kung bakit kailangan magtago ni Clyde sa sandaling bumisita ang matatandang antinghero. Nang mawala ang mga ito, saka nagpaliwanag. Sa puntong ito, binahagi ni Clyde ang kaganapan. Sa katunayan, si Mang Bastian ang sadya ng binata. Nagkataon na ito ang pumaslang sa ama at lolong manunugis. Inamin niya, hindi mabuti ang bulag na maestro. May katauhan sa nakaraan na siyang nagliligpit sa grupo ng yamaong ninuno. Naninilbihan ito sa isang maimpluwensyang pamilya ng aswang nung araw. Nalinawan si Daniel kung bakit ganon ang takbo ng pangyayari sa araw na ginanap ang huling yugto ng tagisan. Wika pa ni Clyde, tatapusin sana sa sandaling iyon ng matanda. Subalit hindi tinuloy dahil sa presensya ni Mang Bastian at Kapilar. Hinahanap din ni Clyde ang mga kasama nito na tumugi sa ama at lolo. Nang matapos ang pagluluksa, natatakot si Daniel habang kasama si Clyde. Nagmungkahi siya na paalisin ito. Pero sa awa na walang mapupuntahan, nakiusap na lamang na wag gumawa ng ikakapahamak. Nangako naman ito. Nang mga sumunod na araw, namalayan na lamang ni Daniel na tumutulong sa hindi malamang dahilan. Sumasama kay Clyde sa paghahanap sa mga taong nasa listahan. Nagpupunta sa kabundukan. Natagpuan ang iilang kubo na pinamamahayan ni Mang Juan at mga disipulo. Tahimik na naghintay si Daniel sa akbang ng binata. Hindi naglaon nagpa siya itong lumapit. Nanlaki ang mga mata dahil ang mga mag-aaral na dinaanan ay wala ng buhay. Nang mapansin ang bibig ni Clyde, sumasambit ng salita. Dumiretso ito sa kinaroroonan ni Mang Juan. Alisto ang matanda. Nagmamadali sa pagsalubong. Mabuti naman nandito ka na uli, binata.
Kilala ko ang hawak mong mutya. Malinaw na nagmula ka sa angkan ni Procorpio. Anong sadya mo? Nararamdaman kong hindi ka sumali sa tagisan para magpakita gilas lamang. Wika ni Mang Juan. Mabuti naman may ideya kayo, Manong. Siguro naman natatandaan ninyo ang nangyari maraming taon na nakalipas. Yung panahon na tapat ka pa sa pinagsisilbihan mong aswang. Kay tagal ko naglibot kung saan-saan. Dito ka lang pala matatagpuan. Nagbago ang reaksyon ni Mang Juan. Palihim na bumato ng orasyon. Subalit mabilis si Clyde. Napigilan nito ang atake. Nagsimulang umihip ng hangin. Direktang pumunterya sa matanda. Tumilapon. Tumagos sa dingding. Hindi nakabangon ng apakan sa muka. Iho, sandali lang. Huwag ka magpadalos-dalos. Matagal na panahon na ang lumipas. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Hindi na ako ang dati. Nagbago na ako matapos magpagtantong pagkakamali. Madali lang ako kausap, lalo na kapag nasa bingit ng kamatayan. Hindi ho ba? Nagsaliksik ako tungkol sa inyo. Naging maestro ka pala ng karamihan. Kinilalang guro pero ang hina mo naman yata. Huwag kang magmayabang, iho. Hindi ka rin naman kalakasan. Yang mutya mo, hindi nalalayong tatalikuran ka kung hindi magagamit sa tama. Habang pilit na nagpapaliwanag si Mang Juan, dahan-dahan itong umatake gamit ang espiritual na kamalayan. Ilang sandali pa, naramdaman ni Clyde ang pagdurugo ng tagiliran. May bakas ng atake sa hangin. Tumatagos sa katawan ni Clyde. Hindi nagtagal ay bumulagta. Nagmamadali sa pagtayo si Mang Juan. Bulag man kung ituring. Nakayuko sa katawan ni Clyde. Pinagtatawanan. Marami itong sinabi. Nagulat si Daniel sa totoo nitong ugali. Kilala ang matanda bilang seryoso. Tahimik at buhos ang atensyon sa pagtuturo. Subalit sa kilos ngayon, tila nabura ang lahat ng magagandang dinig. Sumasambit ito ng orasyon. Layong iligpit si Clyde. Ngunit laking gulat dahil lahat ng binitawang salita ay sa sarili umepekto. Hindi naglaon. Dahan-dahang tumayo ang binata. Ito naman ngayon ang humalakhak. Pinagtatawanan ang matanda habang nagdurusa. Sinabi ko na sa iyo, Manong. Mutya ng hangin ang hawak ko. Mas mataas kumpara sa gamit mo. Pareho tayong gumagalaw sa hangin. Kaso mas nakikinig sa akin ang bawat ihip. Sinubukan lang kita. Nagpatay-patayan para makita ko anong susunod mong gagawin. Wala ka pa rin kwenta. Hindi ka pa rin nagbabago. Mamaalam ka na. Hindi nakapalag ang matanda. Dahan-dahan na lamang tinanggap ang kamatayan. Paulit-ulit na sinaksak hanggang sa nalagutan. Kalmadong naglakad palayo si Clyde. Iniwang nagliyab ang katawan ng antingero. Nagmamadali sa pag-apula ang mga estudyanteng kakabalik lang sa ulirat. Binantaan ng mga ito na huwag magsasalita laban sa kaganapan. Sumunod si Clyde, namamangha sa galaw ng binata. Pagdating ng tahanan, sinamantala ang pagkakataon para puriin ito. Malakas si Mang Juan ah. Siya ang maestro ng lahat pero tinalo mo ng ganun-ganun lang. Kung ganyan lang siguro kalakas si Tatay Ricardo, hindi masasayang yung mga taon na ginugol niya para sa peking gamit na yun. Noong tagisan, may lason ang atake ko kaya naging mahina siya kanina. Tungkol naman sa peking mutya ng tatay mo, may nahanap akong huwad na antingero. Baka siya ang pinagkukunan ng gamit. Laganap ang produkto niya sa mga taong walang alam. Siya na lang din ang huling sadya ko sa lugar na ito. Pinalipas sa mga araw. Hinayaang humupa ang usapin tungkol sa pagtugis kay Mang Juan. Kagaya ng inasahan, umaksyon sina Kapilar at Mang Bastian.
Inutusan ang nasasakupan na hanapin ang salarin. Naging alisto naman si Clyde. Nagpakawala ng sabulag sa hangin. Ang mga mag-aaral na saksi, tinanggalan ng alaala. Wala mang ideya sa mangyayari. Sumama pa rin si Daniel sa binata. Naglakbay sa kabilang bundok. Sa daan pa lamang mararamdaman ang iba't ibang presensya ng nilalang. Sinigurado naman ni Clyde na hindi sila makikita ng mga ito. Matapos ang mahabahabang paglalakad, nagpa siyang magpahinga. Sumilong sa lilim ng puno na nagsisilbing bubong ang makakapal na baging. Maimbing sa pagtulog si Clyde, habang panay ang pagmamasid sa paligid ni Daniel. Hindi nagtagal nakita si Mang Bastian. Tatawagin sana para batiin, subalit dumating ang mga tauhan. Ang usapan, ang nagbago ng tingin sa mga ito. Hindi inasahan na sa likod ng katayuan bilang antingero, may kasamang pagkukubli. Tinutugis ang malalakas na magmumutya. Pinagnanakawan ng gamit. Maraming nakuha ang mga tauhan, puno ang sisidlan. Ngayon alam mo na kung sino ang kalaban. Tinuring niyo pang nakakataas. Sila naman pala ang dahilan kung bakit isa-isang nawawala ang mga manunugis at tunay na naglilingkod sa larangan. At para malaman mo, tauhan ni Mang Bastian ang pinagkukunan ng mutya ng tatay mo. Napabuntong hininga si Daniel. Hindi na nagulat sa sinabi ng binata. Lantad sa harapan ang kasamaan ni Mang Bastian. Napapatanong din kung kasali si Kapilar. Para malaman, nagtungo ang dalawa sa tahanan nito. Sa sabulag na inilapat ni Clyde, malayang nakakapaglakad sa bawat sulok ng bahay. Hindi lang yun, harap-harapang umupo sa tapat ni Kapilar. Ang antingero naman, hindi mapakali sa paligid. Ilang ulit nagpakawala ng orasyon, subalit nakokontra ni Clyde. Nilagyan ng lason ang inumin. Kinuha nito ang mutya bago iniwanang nakaimlay. Hindi napigilan ni Daniel ang magtanong. Subalit para kay Clyde, may kinalaman o wala si Kapilar. Buo ang desisyon na iligpit. Ang sabi niya, imposibleng wala itong alam, gayong matagal nang kasama si Mang Juan. Sumang-ayon na lang din si Daniel. Sa kabilang banda, tama naman ito. Sa ngayon, si Mang Bastian na lamang ang hahagilapin. Naglaho ito sa lugar matapos malaman ang nangyari kay Kapilar. Isa-isang kwenestyon ang mga tauhan, subalit wala ni isa ang nagsalita. Iniligpit ang mga ito. Linggo ang lumipas, hindi natagpuan si Mang Bastian. Baka lumayo na talaga siya. Sino ba namang hindi matatakot sa ginawa mo? Wala kang kinikilala eh. Patay kung patay. Dapat lang siyang matakot. Marami siyang atraso sa kapwa ko nagmumutya. Pinapas lang, pinagnanakawan ng tangan. Nagbebenta pa ng peke sa mga taong nagdanais sa magkaroon ng tangan. Konti na lang. May paghihiganti na natin ang tatay mo. Ang pangit kasi pakinggan. Parang sinasabi mo lahat ng ito para kay tatay eh. Hindi siya ang pinakarason kung bakit ginagawa mo mga bagay na to. Ganun na nga. Kasama ang tatay mo sa paghihiganti. Tatapusin ko lang ang huling laban. Hanggang dito na lang din ang pagkikita natin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa tahanan mo. Hindi nakaimik si Daniel. Nagmamadali sa pag-alis si Clyde. Gayon pa man minabuting sundan. Dere-derecho ang lakad. Dere-derecho sa sityo, kung saan malayo na sa kabiasnan. Sa isang kuweba na mataan ang nakailerang sulo. Hindi nagtagal. Nasipat si Mang Bastian. Kausap ang iilan sa mga tauhan. Kumilos si Clyde. Nagpakawala ng orasyon sa hangin na siyang nagpabagsak sa mga tauhan ng matanda. Sinundan pa ng pag-atake gamit ang espiritual na kakayahan. Si Daniel na nanonood sa kalayuan,
tanaw ang kalagayan ng Mang Bastian. Sumisigaw. Walang tigil na umaagos ang dugo sa bibig. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bukod dito, dahan-dahang nabalian ang braso at binti. Tumabingi ang bibig. Lumabas sa pagkakatago si Clyde. Gulat na napatitig ang matanda. Itinuro ang binata, pero hanggang doon lamang ang nagawa niya. Ikaw ang utak sa taon-taon na tagisan ng anting-anting. Hindi paray pamalas ang lihim na karunungan, kundi dahil sa kasamaan mo. Ang mga nagdaang kampyon, isa-isa mong inililigpit. Iniwan si Mang Tenorio para kahit papano walang magdududa. Hindi lang yun. Nagkalat sa bawat lugar ang mga alagad mo para tapusin ang mga antingero. Pagnanakawan ng mutya at medalyon, hindi ko alam kung anong punto mo, pero wala na ring silbi. Susunod si Nakapilar at Mang Juan sa kabilang buhay. Pare-pareho ko yung may atraso sa pamilya ko at sa kapwa ko antingero. Bumulong ng salita ang binata. Humiyaw si Mang Bastian. Sunod-sunod na bumulwak ang dugo. Nangisay at saka nalagutan ng hininga. Pasimple itong itinambak sa tabi kasama ang mga panggatong. Habang tinitignan ang katawan na dahan-dahang nilalamon ng apoy, inilabas ni Clyde ang hawak na mutya. Laking gulat ni Daniel dahil hindi lang isa kung hindi tatlo. Sa sandaling magdikit-dikit, humampas ang malakas na hangin, sinakop ng matinding puwersa. Matapos magbitiw ng iilang salita, naglakad ito palayo. Nagmamadali din sa pagsugod si Daniel, subalit pagdating sa unahan, naglaho ang binata. Sa takot na may makakita, binagtas ang daan pauwi. Sa ganong paraan natapos ang lahat. Maraming tanong si Daniel tungkol sa katauhan ni Clyde, sa tatlong mutya na hawak nito at iba pang bagay. Kahit na nagpakilala ito, nakasama ng ilang araw, nananatili pa ring misteryoso ang presensya. Sinubukang hanapin sa kalapit na sityo at bayan, ngunit bigong natagpuan. Lumipas ang panahon, wala nang balita. Tungkol naman kina Kapilar, Mang Bastian at Mang Juan, nanatiling usap-usapan ang pagkamatay ng mga ito. Maayos na nailigpit ni Clyde ang matandang antingero, kaya walang nagsuspetsya. Ang naririnig, ang saninang kamatayan ay dahil sa katandaan. Sa kabilang banda, sa ibang bagay na rin nakatuon ang atensyon ni Daniel. Kung minsan sinusubukan ng pagkakataon, may nakakasalubong na naglalako ng mutya. Hinihikayat na bumili. Pero dahil sa kaganapan, hindi nagpadala ang binata. Inilayo ang sarili sa mga bagay na naging dahilan ng kamatayan ng yumaong ama. Habang buhay, hindi niya makakalimutan na minsan siyang nagkaroon ng karanasan kasama ang isang malakas na tao na nagtatangan ng mutya ng hangin. Kumusta mga kabayan? Update para sa umorder ng pabasa, pamana at basbas noong September 1 to September 5. Isang buwan ang lumipas mga kabayan. Nandito na ang pabasa, pamana at basbas ninyo. Sobrang espesyal nito mga kabayan. Paliwanag natin ang bawat proseso. Pabasa, ito yung kabayan nyo nandito sa envelope. Ito yung readings ninyo na galing sa Antengeros del Negros. Iba-iba per tao mga kabayan. Ako kasi yung nag-ayos ng construction. Yung iba, kailangan ng lakas ng kalooban. Yung iba, kailangan ng lakas ng pagbatak ng espiritual na paniniwala. Yung iba, kailangan mag-excel, magtiwala sa sarili, sa kanilang mga trabaho. At mula sa kanilang mga pabasa, nagkaroon ng pamana. Kung ano ang kailangan ng isang tao, yon ang ibinigay ng Antengeros del Negros. Kagaya nito, sobrang ganda ng itsura niya mga kabayan. Specific yan para sa taong pinagbasahan. At syempre, hindi mawawala yung basbas. Ito yung langis.
yung basbas ninyo. At ilalagay pa yung pangalan nyo sa loob. Ito yung sample ng pangalan. Takpan ko lang konti. Ako na mismo ang maglalagay ng pangalan sa loob ng langis. May gagawin pa akong huling ritual bago ilagay yung pangalan. Ready na to mga kabayan para sa lahat ng umorder. Marireceive nyo ito ng October 5 to October 10. At ito na nga ang good news mga kabayan. Magiging available na uli ang pabasa, pamana at basbas ngayong October 1, 12 a.m. hanggang October 5. 50 pieces lang kabayan. 5 days lang ang itatagal niya or hanggat merong stocks. Kapag nag-order kayo ng October 1 to October 5, marireceive nyo ito ng November 5 to November 10 pa. 1 month preparation. Sobrang specific, sobrang special para sa inyo. Para sa lahat ng interesado mga kabayan, sa website lang ito available. Paki-visit lang ang www.lecamerchandise.com. Mag-ingat sa mga scammers.